So ito na nga po yung ating nandito naman po tayo ngayon mga kapag-asa sa ating mga brooder pen, no? So nakikita nyo po, dito po yung ating mga shamu naman. So siksika na po sila rito, no? So kasi na nga 1 month old na po sila, no? So ang ginawa po natin pinag-iwa-iwalay po muna natin sila. So eventually po bibitawan na po natin sila sa kanilang grower pen in the future, no? Which is nasa likod po nito, no? So ito po yung dati nating manukan nung kasagsagan ng pandemic po. So dito na po natin sila bibitawan po, no? So in the meantime, hindi po muna natin sila bibitawan kasi ginawa po natin yung temporary goat house po, no? Yung dati nating manukan. So doon po natin nilagay yung ating mga kambing. But then since gagawa naman po tayo eventually ng goat house po ng mga kambing natin, no? Especially na yung isa po si Rita na buntis, malapit na din po yung mga anak, no? God willing, so pag nanganak po yun, probably by that time siguro baka nakagawa na po tayo ng project na goat house po. Hopefully po sa tulong po ng ating Panginoon po, no, sa ating Almighty Creator. Hopefully makagawa na tayo ng goat house na talagang goat house po para pag nanganak na yung natin na hereditary may proper goat house na po talaga. So sa ngayon siksikan po muna sila rito at importante po talaga na maalis natin sila dito kasi eventually po may idadagdag pa po tayo ng mga heritage chicken na ilalagay po natin sa brooder na ito, no? So ang gagawin po kasi natin dito sa future plan po natin sa ating mga native chicken at saka sa shamu is for meat production lang po talaga sila. So pag nasasaktong edad na po sila, so possible na pwede na po natin silang consume, no? Pwede na po natin silang ulamin for personal consumption at kung may susubra naman po para hindi po tayo makagasta na malaki sa katuka, i-range po natin sila at kung may magkakagusto po na bumili po for meat consumption is of course magbibita po tayo in the future, no? So assuming na dispose na po natin sila or nasa age na po sila na pwede na po silang i-dispose, halimbawa 3 to 4 months old up to 6 months old, kung may bibili na po sa kanila for meat consumption is by that time na umabot po sila ng 3 months old, this brooder pen po is magkakaroon naman po ito ng bagong batch naman po ng mga sisiw, no? So ganun po yung gagawin nating cycle every time na aabot na po sa 3 months old po yung ating mga sisiw ngayon is magpapalit na naman po tayo sa kanila ng bagong batch ng days old na mga sisiw po para palakihin naman po kasi nga for meat production lang po, so hindi po tayo magpapaitlog, no? So hindi nila kailangan umabot sa stage na ready to lay na sila. Pero pag sumubra naman po na mayroon po talaga mangingitlog po, of course papipisain po natin kasi ang mga manok naman po na ito is nagdilimlim naman po at meron naman po tayong incubator in case na sumubra po yung mga itlog nila, so always ready naman po tayo. Pero in the meantime po ngayon hindi po tayo nagpa-planning na mag-breeding, no? I changed my mind. Yung plano ko sana na gumawa ng breeder pen is saka na lang po natin yung gagawin na project ko. So yung sa atin yun ang ginawa lang po natin, meron tayong brooder pen, meron na tayong growing pen at eventually dun i-prepare din po natin yung paglalagyan natin sa kanila na pre-range po. Pero dun po sa breeding pen na gagawin natin, hindi po muna tayo gagawa ng ganun guys, no? Kasi wala pa po tayong plano na mag-breed po ng mga chicken, no? Ang sa atin na lang kasi meron naman po tayong mga kaibigan na pwede makapag-supply sa atin ng mga days old na mga chicken. So doon na lang po natin
bibilhin yung ating mga sisiw po, no? So, pero dito sa ating mga heritage chicken naman po, pwede po tayong maglagay in the future, magmawa po ng breeding pen para sa kanila katulad ng Black Australorp at saka yung sa ating Rhode Island Red, no? Kasi pang may egg production naman po kasi sila, no? So pag umabot na po sila sa time na kailangan na silang ikal kasi mahina sila mangitlog o kaya hindi na nangingitlog, so ikakal po natin sila, no? So yung kaling po natin is probably ibibinta po natin for meat, no? For meat consumption. Tapos sa hindi pa po sila ikakal po, halimbawa nangingitlog pa po sila na malakas, so order na naman po tayo ng mga sisiw para pangpalit sa kanila by that time na ikakal na po natin sila. So ganun lang po yung magiging sistema natin, guys. Cycle lang po talaga, no? Hindi pwedeng wala po tayong sistema kasi yun na nga, itong pagmamanukan po natin, bukod po kasi sa ang plano natin is for consumption lang talaga, pero dahil sa marami na nga po sila, so susubra at susubra po yan, at pag sumubra po, of course, i-dispose naman po natin para makapagbigay din po na tayo ng supply, no, sa ating komunidad, na hindi po tayo kukulangin sa supply ng pagkain po, no? So we are always ready naman po to supply. Yung hindi po natin makukonsume kasi hindi naman pwede po na palagi po natin silang pinapatuka, at alam naman natin na mahal na po yung mga patuka ngayon, yung mga commercial feeds. So mapapagasta po tayo tapos wala po tayong maging production sa kanila, no? Kasi kahit hindi na nangingitlog, pinapakain pa rin natin, no? So wala na po kasing ilalaki yung mga manok na ganun pag sumubra na po sa months ng kanilang pangingitlog kasi hindi na nga po sila nakapag-produce, no? So may calling period talaga po. So pag ikakal na, so ibibinta na po natin yun for meat consumption. So ayan guys, no? Nakikita nyo, ito yung ating mga shamu. So hindi po tayo mangungulikta po at hindi rin naman po tayo magsasabong. So para talaga lang sa meat production po yung ating mga shamu, katulad po ng mga upgraded native chicken natin, no? So pag hahalu-haluin na po natin itong mga shamu at saka native chicken para just in case naman po na magkaroon po ng makapagpapisa po tayo sa kanila, so at least upgraded na po kasi malalaking bulas po itong mga shamu, so hindi po tayo kumbaga lugi sa pagpapakain sa kanila ng patuka kasi mabibigat at malalaman naman po, hindi katulad ng talagang pure breed na native lang po is kunti lang po yung kanilang paglaki. I mean, hindi po sila masyado lumalaki at bumibigat, no? So kaya ang ginawa po natin, nag-alaga po tayo ng talagang upgraded na po. Okay, so again guys, sasabihin ko po sa inyo habang may buhay po. guys, gusto mga pag-asa. So habang may buhay po guys, meron po talaga tayong pag-asa, no? So dito ko na po ginugugol yung panahon ko po sa na habang nagpapagaling po ako sa aking stroke is binibigyan po natin ng halaga yung oras kaysa naman po na ginugugol ko lang po talaga sa purely na pag-exercise po at saka pag-physical therapy lang po is huwag na natin sayangin yung panahon natin. Samahan na rin po natin ng pag-aalaga ng manok at saka ng mga iba pang hayop kasi by that way sa pamaraan na ganun po is nagkakaroon po ng trabaho itong kaliwang kamay ko at saka yung paa ko po is lagi pong nakapag-exercise, no? Kung dati naglalakad po ako every morning sa kalsada po, ngayon hindi na po ako naglalakad kasi ang ginugugol ko na po yung time ko sa paglalakad sa umaga sa tuwing ipinapastol po yung mga kambing ko. At minsan na nga po guys, kahit hindi pa po ako nakakatakbo, minsan napapasubo ako na makatakbo ng unti-unti, hinay-hinay kasi nga
minsan nagipaghabulan po sa akin yung mga kambing ko po, no? So yun po yung pinakamagandang nangyayari po ngayon na nag-aalaga po ako ng hayop. Bukod po dun sa nakakawala po talaga siya ng stress. Kumbaga, talagang as in, sa ngayon po is stress free po ako at malayo po sa akin yung depression, no? Kasi pag doon lang po tayo nakasinto talaga sa pag-exercise at pagtitherapy, medyo nakakainit din po minsan, no? Kasi kung wala po ito, imagine niyo po kung wala po itong mga alaga ko po, is nanonood lang po tayo ng video, kumbaga nag-aantay lang po sa oras, nag-aantay sa oras ng pagkain, nag-aantay sa oras ng pagtulog, kung inaantok, no? So nanonood lang ng TV at hindi po siya maganda sa akin kasi possible po baka maapektuhan po yung ating mata, no? So yun na nga, so naisip ko talaga na ito yung gagawin ko at successful naman po ako dun, no? Kasi na-achieve ko po yung talagang gusto ko pong ma-achieve na kumbaga maging stress free po ako sa ngayon, no? Para makatulong po sa full recovery po ng ating utak na nagkaroon po ng bara, no? So ito guys, so dun po sa mga, kung nakaabot na po kayo sa video na ito po, kung pinapanood niyo pa po ito, so dun po sa mga followers ko po at dun mismo sa mga kaibigan ko po na gusto pong mag-alaga talaga ng manok, so yun lang po talagang idea guys, no? Kung nakadepende po yan sa plano natin, kung ano ba yung pinaka-punto natin. So itong mga manok na ito po guys, naka-costing na po ito, no? Bawat isa po nito may cost na po siya. Kumbaga may price na po siya. Dun, based po dun sa pagbili ko sa kanila, magkano na po yung nagasta ko sa kanila ng mga patuka, magkano po yung nabili na po natin gamot dun sa kanilang sipon at saka yung mga vitamins nila, just like the Bitracin, yung King's Vita Plus at saka yung Panamox 40, no? At saka yung mga bakuna guys. So may costing po lahat yan. So may costing na po yan per head, no? So at least sa pamamagitan po ng ganun, na didetermine po natin kung magkano po yung cost na natin sa kanila, no? So if ever na outrightly ibibinta po natin sila, may actual cost na po tayo sa kanila at may magiging basihan na po tayo ng markup nila, no? Na hindi po tayo malulugi. So kasama po din sa pinosting natin is yung mga nabili po natin na katulad nito, screen, no? So kung bibili po tayo ng mga nettings, so kasama na po dun, kasama na po yun sa costing natin. So i-determine na po talaga natin kung ano yung purpose po ng pag-aalaga natin ng manok. For meat production ba or for table eggs production. So kasi importante po kasi yun guys, kasi doon natin na-determine kung ano yung mga ihahanda po nating facilities po, no, para sa ating mga manok, kagaya na lang itong brooder pen, yung grower pen na next is grower pen, tapos kung balak mong mag-produce ng mga sisig din, so mangangailangan po tayo ng breeding pen at eventually para mas mabilis po yung production is kakailangan natin na mangangailangan din po tayo ng mga incubator, no? So nakadepende lang po talaga yun sa plano natin. So sa akin sa ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina is tinanggal ko na po muna yung plano ng pagpapagawa ng breeding pen kasi hindi na po ako magbe-breed muna, no? Para makatipid po muna tayo dun sa paggawa ng kanilang facility, no? Sa space, sa lugar ng backyard mo. Hindi, instead nga ipapagawa ko as breeding pen, grower pen na lang po muna, no? At saka dun sa kanilang nesting pen or nesting chicken coop. So meron naman po akong manual na incubator po dito, no?
So, since hindi na nga po muna akong magpuproduce ng sisiw po para ibinta, so tinanggal ko po muna yun, no? Pero kung sa inyo po, kung gusto nyo pong mag-produce po ng sisiw para po i-market nyo, so kakailangan nyo talaga ng breeding pen at saka incubator po para mas mabilis po yung ating production. Ngayon, dun sa bakit kinakailangan i-pre-range natin. So, yung pre-ranging kasi guys is mas nakakatipid din po yun sa patuka, no? Kasi dun sa pre-range, pag naipastol po natin sila dun sa madaming lugar, nakakain po nila yun. So, nagkakaroon po ng less consumption dun sa mga commercial feeds po, no? So, kung hindi mo naman kasi sila i-pre-range, yun lang po talaga sa kanilang mga kulungan. So, ihanda mo na rin po yung sarili mo sa gagastahin mo sa mga patukan nila. So, ganun lang po yung mga ginagawa natin sa ngayon. So, abang-abangan nyo lang po yung mga iba pa nating update sa ating manukan para naman po magkaroon din po kayo ng idea kung kayo po yung magbabalak na mag-alaga din po ng manok. So, ang ina-highlight po natin sa episode na ito po ay kung yung ating manukang walang amoy. Pinaka-importante po yun. Importante po yun sa inyo na nag-aalaga at sa inyong kapitbahay, no? Para hindi po tayo makapiyawisyo sa kapitbahay. Dapat wala pong amoy ang ating mga kulungan ng manok. Lagi po natin silang dapat linisan para wala pong langaw. At tuloy na rin, i-disinfect po din natin regularly, no? Para wala po talagang amoy, no? So, yung ginagamit ko po, bukod po dun sa pwede tayong gumamit ng ipa ng palay po, pwede din po tayo sa mga sudas. So, kung mayroon po kayong mga kakilala po na may furniture po, so sila po yung may mga sudas, guys, no? Kasi yung mga wood plates na lumalabas po dun sa mga cleaners na ginagamit nila, kung naglalagari po sila, so lahat po yun na pwede po natin gamitin na substitute po dun sa rice hull po, no? So, ito lang po muna yung ginagamit natin. Sawdust lang po, kung tawag sa amin, bagaso. Kaya nga pala, paki-comment nga po kung anong tawag sa inyo yung sawdust, no? Para naman, magkaroon tayo ng dagdag kaalaman. So, hanggang dito na lang po guys, at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panunood po. Shout out po sa inyong lahat, mga kapag-asa.